Kabanata 2721. Isang serye ng mga putok ang umalangaw na nagdulot ng mga butas ng bala sa Porsche. Nalampasan ng bala si Helena sa pamamagitan na lang ng isang hibla ng kanyang buhok. Ngunit dahil sa kakulangan sa karanasan, naisip niyang swerte lang siya. Boom! Sa sandaling ito, isang berdeng Toyota Prado ang dumating mula sa gilid ng kalsada at bumangga sa likod ng isang van. Boom! Agad na pinalipad ang van. Pagkaraan ng ilang sandali ay gumulong sa lupa, ito ay tumahimik muli. Ang mga armadong lalaki sa loob ay ganap na nawasak. Ang Toyota Prado ay hindi tumitigil doon. Patuloy itong umarangkada pasulong ng walang pagpigil. Boom! 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 Isa-isang pinalipad ang lahat ng mga van habang ang isa sa kanila ay gumulong kaagad pagkatapos. Habang gumagapang palabas ang mga armadong lalaki na nakasuot ng itim na maskara, sumabog ang van ng walang pasabi. Gumapang si Stephen palabas ng kanyang van na puno ng basag na salamin ang mukha, ngunit kakaiba ang itsura niya, na parang alam niyang mangyayari ito. Nang makita niya si Yona sa driver's seat at si Harvey sa tabi niya, namutla ang mukha niya. Hinayla niya ang kamay sa leeg sa harap ni Harvey bago kumaway sa mga tauhan niya na sumama sa kanya para umalis. Dalawang van na lamang na walang plate number ang nananatiling nasusunog sa pinangyarihan. Kasama ang mga basyo ng bala at butas sa lupa, ang buong lugar ay nagmistulang blockbuster scene mula sa Hollywood. Hiniling ni Harvey kay George na tingnan ang pinagmulan ng text sa sandaling makuha niya ito. Medyo talented si George. Inabot lang siya ng halos 10 minuto bago niya nalaman na binili ang numero ng telepono sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay nahak niya ang mga surveillance camera ng lugar. Kahit na mukhang hindi pamilyar ang bumibili, may malalim na koneksyon ang kotse kay Quinton. Agad namang naintindihan ni Harvey matapos makuha ang balita sa impormasyon. Tiyak na ayaw ni Quinton na magtrabaho sa ilalim ng ibang tao at gusto niyang umangat sa kapangyarihan. Kaya inayos niya ang buong operasyon para gamitin sina Harvey at Selena laban kay Vince. Iyan ay isang medyo matalinong plano, dahil gusto ni Harvey na madamay si Vince sa pamamagitan ni Selena, sumama siya sa plano ni Quinton. Agad namang dinala ni Harvey si Yona dito na para bang niloko ng todo. Ngunit kahit na medyo kahanga-hanga si Quinton, masyadong pabaya si Stephen, nag-iwan ng napakaraming ebidensya sa eksena. Sapat na para kay Stephen na magpanggap na nakabuntot kay Helena, ngunit hindi man lang siya at ang kanyang mga tauhan ay nakapag-iwan ng gasgas sa kanya. Pagkatapos nilang pagbabarilin, hindi man lang nila nagawang gasgasan ito. Walang maniniwala, ngunit naayos ng kaganapan kay Harvey ang pagkakamaling ito para sa kanya. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at tumalon sa kotse at pumunta sa Porsche driver's seat, walang malay si Helena. Sa paghusga sa kanyang hitsura, tiyak na hindi siya nasaktan. Nawalan na lang siya ng malay matapos ang lahat ng shocks na kailangan niyang harapin. Matapos pag-isipan ang sitwasyon, sinenyasan ni Harvey si Yona. Kinuha niya si Helena palabas ng driver's seat habang si Yona ay kumuha ng first aid kit sa trunk para gamutin siya. Kahit labis na nagulat si Helena ay natatakpan lamang siya ng maliliit na pasa. Naging maayos ang paggamot. Pagkatapos matanggap ang iniksyon, siya ay nagkamalay, bagaman bahagya. Bakas sa mukha niya ang pagkalito nang makita niya sina Harvey at Yona. May gusto siyang sabihin, ngunit wala siyang lakas na magsalita. Kalmadong ngumiti si Harvey nang walang sinabi pa, saka ipinikit ang mata sa garden villa na nasa harapan niya. Isang malaking grupo ng mga bodyguard mula sa pamilya York ang sumugod na may dalang mga baril. Pagkatapos ng lahat, ito ang lugar ni Selena, na siyang ginang ng mga York. Nabangga ang gate habang nagaganap ang matinding putukan sa labas. Kung hindi lumabas ang mga bodyguard sa isang iglap, magkakaroon talaga ng gulo. Huwag kang gagalaw. Sino ka? Anong nangyayari dito? Inilabas ng bodyguard na nangunguna sa grupo ang kanyang baril habang matamang nakatingin kina Harvey at Yona. Nagkibit-balikat si Harvey na walang salita, habang si Yona ay humakbang para sabihin ang kanyang pagkakakilanlan. Ako si Yona Mendoza,
ang pinuno ng sangay ng Dragon Palace. Ang nakahandusay sa lupa ay iyong pinagkakatiwalaang babaeng subordinate, si Helena. May humabol sa kanya. Nagawa naming iligtas siya habang kami ay dumadaan. Hindi nag-aksaya ng oras si Yuna na ikwento sa kanila ang lahat ng nangyari. Matapos marinig ang mga salita ni Yuna at makita ang kanyang ID, hindi maiwasan ng bodyguard na magulat. Yung pinagkakatiwalaang subordinate ni Selena hinahabol. At ang taong namamahala sa sangay ng Dragon Palace ang nagligtas sa kanya. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Kahit na ang mga pelikula ay hindi masyadong malinaw, di ba? Makalipas ang halos 10 minuto, umupo sina Harvey at Yuna sa marangyang ngunit klasikong sala. Tila medyo nag-aalala si Yuna dahil sa pagkakakilanlan ni Selena. Pagkatapos ng lahat, bilang may bahay ng pamilyang York, ang kanyang katayuan sa Hong Kong at Las Vegas ay higit sa lahat. Ang tanging makakapigil sa kanya ay si Lola York mismo kasama si Grandmaster Burke ng Temple of the Five Virtues. Ang iba naman, may pagkakakilanlan sila na kapantay niya, pero hindi ang status. Magkapareho sila ng katayuan, ngunit walang kapangyarihan. Magkakaroon sila ng kapangyarihan, ngunit hindi pera. Alinmang paraan, hindi dapat maliitin si Selena. Sinabi nito, hinangaan ni Harvey ang mga oil painting sa mga dingding, hindi pinapansin ang lahat. Sikat na sikat ang mga gawang ito. Mula sa Starry Night ni Van Gogh hanggang sa Scream ni Edvard Munch na nakasabit sa mga dingding, puno ng postmodernism at walang katapusang kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Literal na nalagutan ng hininga ang mga nanunood. Nagulat si Harvey nang malaman na orihinal ang lahat ng mga painting. Wala sa mga ito ang peke, o kahit na ginagaya. Siyempre, sa kapangyarihan at pera ng York, hindi magiging napakahirap makakuha ng mga sikat na gawa tulad nito. Ngunit dahil narito sila, tiyak na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Ang taong nagmamay-ari ng mga quadro na ito ay tiyak na sumuko sa buhay noon pa man, walang nakakaalam kung ano ang eksaktong pumipigil sa kanya na tapusin ang lahat. Nang may kumatok, sa sandaling ito, makikita ang isang babaeng naka-white shirt matapos marinig ang galit na yabag. Siya ay may payat at kaakit-akit na figure na walang anumang pampaganda, at mukhang napakabata. Ang kanyang mukha ay kasing ganda ng isang painting. Siya si Selena Judd, may bahay ng York. Nang makita ang babae, bahagyang kumibot ang mga mata ni Harvey. Maging ang kanyang aura, hitsura, o estilo, lahat sila ay namumukod tangi. Siya ay tunay na isang dilag na kayang gumiba ng mga gusali sa kanyang hitsura noong bata pa siya. Ang pinakakaakit-akit na bagay ay ang malungkot na pakiramdam sa pagitan ng kanyang mga kilay, na nagpapadama sa lahat para sa kanya. Kahit matigas si Harvey, medyo hindi pa rin siya sigurado. Sabi nga, dahil hindi siya ordinaryong lalaki, agad niyang pinigilan ang kakaibang pakiramdam na iyon bago muling suriin ang babaeng nasa harapan niya. Tumayo si Yuna at gumagalang na yumuko. Ikinagagalak na makilala ka, Lady Judd. Oh, Yuna, lumaki ka na. Ilang taon na kitang hindi nakikita. Tumango si Selena kay Yuna bago tumingin kay Harvey na may bahagyang hinala. Sino ito? Hayaan mong ipapakilala kita, Lady Judd. Ito ang pinuno ng Longmen Law Enforcement at ang prinsipe ng South Light si Harvey York, sabi ni Yuna. Medyo nagulat si Selena matapos marinig ang sinabi kay Harvey. Hindi niya akalain na aakyat si Harvey sa ganoong kataasan sa murang edad. Ngunit nang marinig ang kanyang titulo bilang prinsipe ng South Lights, nang inig siya. Natural na alam niya ang nangyari sa Yorks of the Southern Lights. Ang isang taong kasing layo ni Selena ay hindi maiwasang mapasulyap kay Harvey ng ilang beses. Habang sinusukat ni Selena si Harvey, sinamon siya ng tingin ni Harvey. Nang lumipat ang tingin niya ay biglang may naintindihan si Harvey. Lady Judd, ikaw ay may sakit, hindi ba? Tanong niya na nakangiti ng matamis. Bahagyang natigilan si Selena bago lumitaw ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha pagkatapos niyang marinig ang mga katagang iyon. Nakaranas din ng pagbabago sa ekspresyon ang ilang gwardya na nakatayo sa sulok. Si Selena ay palaging napakalungkot,
ngunit hindi niya inamin na siya ay may sakit. Ang mga tao mula sa Yorks ng Hong Kong ay hindi man lang manggahas na makipag-usap sa kanya tungkol dito. Sa mga mata ng mga taong ito, si Harvey ay may death wish na maging ganito kadirekta. Sumunod ang pinuno ng guard bago tinutukan ng baril si Harvey. Ikaw na masama, sa tingin mo kaya mong insultuhan si Lady Judd ng ganyan. Mabait siya na imbitahan ka, at ganito ang pakikitungo mo sa kanya. May death wish ka ba? Walang emosyong ipinakita si Harvey habang nakatutok sa kanya ang baril. Pinanliitan niya ng mata si Selena at nagtanong, I assume it's heart disease. Nagdududa ka sa bawat bagay. Palagi kang malungkot to the point na sinasaktan mo pa ang sarili mo at sinubukan mong tapusin ang mga bagay-bagay. Tama ako, hindi ba? Lumipat ang tingin ni Harvey sa kaliwang palso ni Selena. May ilang bakas ng peklat ang makikita doon. Kahit na halos nakabawi na sila, medyo nakikita pa rin sila. Si Selena ay likas na sinubukang itago ang kanyang kaliwang kamay, ngunit dahil malakas siya, nakontrol niya ang kanyang emosyon, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. So what if ikaw? So paano kung hindi? Ngumiti siya. Hindi ako isang doktor, ngunit alam ko kung paano ayusin ito. Gusto mo tulungan kita? Siyempre, sa isang kondisyon. Sa kaarawan ni Lola York, hindi mo dapat tanggapin na nasa ilalim mo si Vince. Sa madaling salita, hindi mo siya kilalanin bilang anak. Ito ay tunay na isang pambihirang tagumpay. Habang sinasabi ni Harvey ang mga salitang iyon, agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nagulat din talaga ang mga gwardya. Lumakad pa sulong ang pinuno bago itapat ang baril sa ulo ni Harvey. Sino ka, bakla? Galit niyang sigaw na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Sabi mo hindi maganda si Lady Judd, at kaya mo pang ayusin. Maraming doktor na ang sumubok na tulungan siya, ngunit walang resulta. Pero ang isang bastard na tulad mo ay naglakas loob na sabihin na kaya mong ayusin. Tigilan mo na ang pagtatangkang magpakitang gilas sa harap namin. Nagulat ang pinuno nang makita ni Harvey ang sakit ni Selena. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na kaya niya itong alagaan. At dahil siya ay gumagawa ng gayong malupit na mga kahilingan, tiyak na ito ay isang pakana upang magdulot ng lamat sa pagitan ni Selena at Vince. Dahil ito ang tirahan ni Selena, masamang madungisan ng dugo ang lugar. Kung hindi dahil doon, hinayla na ng pinuno ang gatilyo. Alam mo ba kung anong lugar ito, bastos ka? Ito ang York's Garden Villa mula sa Hong Kong. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagbubuga ng kalokohan sa lugar na ito? Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, pagkatapos ay humingi ng tawad kay Lady Judd at gumapang palabas dito. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay ka kahit na parusahan ako para dito. Damang-dama ang malamig ngunit matinding aura ng pinuno. Thick Weapon King. Hindi naisip ni Harvey na ang bodyguard na nagpo-protect kay Selena ay ang nangungunang Weapon King, hindi kukulangin. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol sa sitwasyon, ito ay tila normal din. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakakilanlan ni Selena, nararapat lamang na narito ang isang Weapon King upang panatilihing ligtas siya. Patuloy na tumaas ang aura ng lalaking ito habang malamig siyang nakatingin. Mukhang gagawa talaga siya ng aksyon kung hindi humingi ng tawad si Harvey at gumapang siya palabas ng lugar. Tumahimik ka na. Malamig na tumitig si Harvey bago pinitik ang daliri sa baril. Ding! Ang baril niya ay tumagilid pa itaas sa isang iglap. Bago pa man makapag-react ang King of Arms, isang napakalaking puwersa ang bumungad sa kanya, dahilan para mawala ang pagkakahawak niya sa baril. Nagulat siya sa pagputok ng gatilyo bago tumama ang bala sa kisame. Naramdaman niya ang isang malaking puwersa na nagmumula sa bariles bago siya pinalipad. Agad siyang bumagsak sa isang Roman pillar at hindi na makabangon ng mahabang sandali. Nagising siya pagkatapos ng lahat ng hininga. Hindi makapaniwala ang mga bodyguard sa tabi niya. Napuno ng takot ang Weapon King. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Paano ito posible? Paanong napakalakas ng batang ito? Kung tutuusin, siya ang King of Arms, kung siya ay direktang binugbog sa isang kisap mata lamang,
kung gayon ang kanyang kalaban ay dapat na ang Diyos ng digmaan. Ang pagkakaroon ng lakas sa murang edad. Ang ganitong uri ng talento at kasanayan ay tiyak na hindi mas malala kaysa sa kasalukuyang Vince. Ang ibang mga bodyguard ay natakot, ngunit hindi rin sila ng ahas na umatras. Likas nilang itinaas ang kanilang mga baril kay Harvey, handang hilahin ang gatilyo anumang oras. Tumigil kayo. Sa wakas ay bumalik sa katinuan si Selena bago palihim na napabulalas. Ibaba niyo ang inyong mga baril, ngayon din. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2725. Nag-alinlangan ang mga gwardya matapos marinig ang utos ni Selena bago ibinaba ang kanilang mga baril. Gusto nilang panatilihing ligtas si Selena ngunit kailangan din nilang sundin ang kanyang mga utos na naglagay sa kanila sa isang mahirap na posisyon. Harvey, tama ba? Patawarin mo ako. Medyo pabaya din si Abel. Sabi na nga, wala siyang sinasadyang masama. Pinipilit niya lang akong iligtas. Mangyaring maging mas malaking tao at patawarin siya. Pagkatapos ay pinandilatan ni Selena si Abel bago malamig na nagutos. Humingi ng paumanhin kay Sir York, Abel. Napatakip ng bibig si Abel. Madam, walang karapatan ang mga tagalabas na tawagin kang ganyan dito. Sumimangot si Selena at malamig na sinabi, tama siya kung sasabihin ko iyon. Kaya humingi ka ng tawad. Naningkit ang mga mata ni Abel bago siya humakbang at yumuko kay Harvey. Paumanhin, Mr. York. Pinoprotektahan ko lang si Madam. I don't blame you, sagot ni Harvey. Ngunit ang isang subordinate ay dapat na talagang makinig sa kanyang amo. Medyo maganda ang ugali ko. Hindi ako madaling pumatay ng tao. Kung ibang tao ka, patay ka na. Nakaramdam ng kaunting inis si Abel, ngunit nang maalala kung paano siya tuluyang nabugbog, nanginginig ang kanyang mga mata. Parang manloloko ang binata sa kanyang harapan. Ngunit sa ikalawang pag-iisip na ang katotohanan na nailigtas niya si Helena mula sa sunod-sunod na putok ng baril at ang kanyang kawalang interes sa harap ni Selena ay isang patunay na ng kanyang lakas. Kahit papaano, maliban kay Vince, mahirap makahanap ng isa pang binata sa Hong Kong at Las Vegas na maaaring magsalita ng casual sa kanyang harapan. Patawarin mo ako, medyo napapabayaan ko ang mga nasa sakupan ko. Kalmadong ngumiti si Selena. I'm very sorry, Sir York. Huwag mo nang banggitin. Hamalakhak si Harvey. Nagkamali din ako. Hindi ako doktor, pero sinabi kong kaya kitang pagalingin, kaya normal lang na hindi ako paniwalaan ng ibang tao. Nagliwanag ang tingin ni Selena bago sinenyasan si Harvey na maupo. Matapos hilingin sa isang tao na kumuha ng karagdagang tsaa, nagsimula siyang kuskusin ang kanyang noo. Tama ka, Sir York. Aware ako sa sitwasyon ko. Ang sakit talaga ng puso ko. Binigyan ako ng aking asawa ng 10 pinakamahuhusay na doktor sa Hong Kong, mga sikat na santo mula sa Hilagang Europa, at mga imperial physician mula sa bansang isla, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagpagaling sa akin. Sabi mo hindi ka doktor, pero kaya mo akong pagalingin. Sa anong, eksakto? Napabuntong hininga si Harvey. Lady Judd, hindi ko alam kung ano ang iyong pinagdaanan, ngunit tiyak na napagdaanan mo ang isang malaking bagay 10 taon na ang nakalilipas. Ang 3 pinakamalaking kalungkutan sa buhay, ang pagkikita ng taong hindi mo gustong makilala, ang paghihiwalay sa taong mahal mo, at ang hindi mo makuha ang gusto mo. Sa 3, ang pangatlo ang pinakamasakit. Alinman sa isang bagay na nawala sa iyo kapag mayroon ka nito, o mayroon kang isang bagay na hindi mata mo. Base sa pagkakakilanlan mo, naniniwala ako na nasa palad mo na ang lahat ng gusto mo. Ibig sabihin, dapat may nawala ka 10 taon na ang nakakaraan. Kung tama ang hula ko, dapat may anak ka. Siya ay ipinanganak na patay, o namatay siya ng maaga 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang pinagmula ng iyong sakit. Totoo ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Abel at ng iba pa. Ito ang pinakamalaking sekreto para sa parehong Yorks ng Hong Kong at kay Selena. Ngunit ginawa ni Harvey ang lahat ng tama.
Namutla ang mukha ni Selena. Ilang sandali pa ay kinagat niya ang manipis niyang labi. Talagang nakakabilib iyan, Sir York, tahimik niyang sabi. Mayroon akong isang anak na lalaki 10 taon na ang nakalilipas, ngunit namatay siya bago pa siya mag-iisang buwan. Iyon ang pinakamasamang bagay na nangyari sa akin. Walang naglakas loob na banggitin ito sa pamilya. Wala akong pakialam kung saan mo narinig ang tungkol dito, o ikaw mismo ang nakahula nito. Isa lang ang itatanong ko, paano mo ako balak tretuhin? Maaari mo bang ibalik ang aking anak? Tumawa si Selena pagkatapos sabihin ang mga katagang iyon. Sa tingin niya ay gagaling lamang siya kung bubuhayin ang kanyang anak. Kung hindi, lahat ng iba pa ay isang malaking biro lamang. Sinabi ko na sa iyo. If you accept my terms, aayusin agad kita, sagot ni Harvey. Naging malamig ang tingin ni Selena. Paano kung tanggapin ko, at hindi mo ako maaayos? Hanggat gagawin mo, masisiguro kung gagaling ka, sabi ni Harvey. Bukod dito, sa lakas ng iyong pamilya, magkakaroon ka ng 100 paraan at higit pa upang patayin ako kung talagang nagsinungaling ako sa iyo. Kung tutuusin, walang ibang makakapagpagaling sa iyo. Walang masamang sumubok muli. Tama, huminga ng malalim si Selena at sumagot, Mr. York, alam mo ang ibig sabihin kung tatanggapin ko ang deal na ito, tama ba? Kakalabanan ko si Vince kasama ang buong pamilya. Gagawa ako ng mga kalaban saan man ako magpunta. Lahat ng ito para lang mapagaling mo ako. Talaga bang sulit ito para sa akin? Magtiwala ka sa akin. Talagang ganoon. Ngumiti siya. At saka, sigurado akong hindi ka magsisisi. Matapos pag-isipan ang sitwasyon ng mahabang sandali, tumango si Selena. Mabuti, kukunin ko ang deal, ngunit may kailangan muna akong makita. May kailangan ba akong gawin bago? Dapat ba akong makipagtulungan sa iyo sa anumang bagay? O magpahinga muna ako ng ilang araw? Hindi na kailangan. Umiling si Harvey at sinabing. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at ikinumpas ang kanyang mga palad sa mukha ni Selena ng 2 beses. Sampal, sampal, matigas talaga ang sampal, natigilan si Selena. Ni hindi siya makapag-react sa nangyari. Palagi siyang inispoil ng pamilya sa loob ng maraming taon. Kahit na nawala ang kanyang anak, walang nagtreto sa kanya ng ganito kahit na palagi siyang nanggugulo. Pagkatapos ng lahat, siya ay may bahay ng York. Ni hindi niya alam kung paano magre-react matapos masampal sa mukha. Hindi sapat iyan. Humakbang si Harvey at sinampal siya ng 2 beses pa. Sabay kuha ng tsaa sa mesa at ibinuhos mismo sa ulo ni Selena. Agad na nawala ng kulay ang mukha niya nang umagos na ang tsaa. Bakas sa kanyang natural na mukha ang pulang-pula. Ginang. Agad namang natigilan ang mga bodyguard nang makita ang nakita. Kinuha nilang lahat ang kanilang mga baril at pinalibutan si Harvey nang matauhan sila. Natakot si Abel sa lakas ni Harvey, ngunit nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob na sumigaw, "How dare you, Harvey?" Hindi nila akalain na si Harvey ay magiging matapang na sasampulin ang kanilang madam, na parang diyosa sa kanilang mga puso. Binuhusan pa siya ng tsaa. Ito ay kalapastanganan, kahihiyan at tahasang kawalan ng respeto sa buong pamilya. Ang taong may death wish lang ang maglalakas loob na gumawa ng ganitong kabaliwan. Tama na, walang gagalaw. Biglang tumayo si Selena. Bumalik sa normal ang ekspresyon niya, tulad ng dati. Tinatreto ako ngayon ni Sir York, kaya huwag mo siyang gambalain. Bahagyang natigilan si Abel. Lady Judd, hindi ka nirerespeto ng batang ito, dahan-dahan niyang sabi. Siya ay hindi, tinatreto niya talaga ako. Natarante rin si Selena. Noong una, akala rin niya ay mayabang talaga si Harvey. Ngunit pagkaraang magkamalay, nabuhayan siya ng loob matapos umubo ng maitim na dugo, na parabang nabunot sa wakas ang malaking tinak sa kanyang puso. Nagulat si Abel at ang iba pa matapos makita si Selena. Ang malamig at malayong si Lady Judd mismo ay kumikinang sa isang pahiwatig ng buhay. Ganito dapat ang hitsura ng mga tao. Walang pag-aalinlangan, ang sampal ni Harvey at ang tsaa ay tuluyan ng nagtanggal ng barrel sa dugo sa puso ni Selena. Ano ang magic na ito?
Si Abel at ang iba ay lubos na nabigla na hindi makapaniwala. Ang nangungunang 10 doktor sa Hong Kong, ang sikat na santo mula sa Hilagang Europa, at ang royal physician ng island country ay hindi man lang nakakatulong sa sakit ni Selena. Gayunpaman napakadali itong nalampasan ni Harvey sa ilang sampal at siya lang. Ang lahat ng ito ay hindi kapanipaniwala. Lady Judd, ang aking sampal ay pumukaw ng matagal nang nawawalang galit sa iyong puso. Lahat ng tiniis mo sa loob ng 10 buong taon ay inubo mo at nilabas. Makakatulog ka ng mahimbing sa loob ng 1 buong buwan. Hindi ka magkakaroon ng mga bangungot tungkol sa pagkawala muli ng iyong anak. Kumuha si Harvey ng tisyo sa lamesa at pinunasan ang mga daliri niya. Siyempre, temporary lang ito. Hindi ito permanenteng solusyon. Bahagyang tinapik ni Selena ang kanyang dibdib bago mapansin na mas nakaka-relax siya. Para talagang ipinanganak siyang muli. Hindi na siya nagduda kay Harvey noon. No wonder you are the head of Longmen Law Enforcement at such young age, sabi niya na may seryosong ekspresyon sa mukha. Hindi nakakagulat na nawala ni Melissa, Quinton at ng iba pa ang lahat sa Southlight laban sa iyo sa isang araw pagkatapos ng mga taon ng paghahanda. Mayroon akong pagdududa noon, ngunit ngayon naniniwala na ako sa iyo. Tatanggapin ko ang deal mo. Nagulat si Abel at ang iba pa matapos marinig ang sinabi ni Selena. Sa gayong maluwag na pakikitungo, ang mga tao sa York sa Hong Kong ay makakaranas ng walang katapusang pagdanak ng dugo. Paano ako magpapatuloy sa susunod? Tanong niya, ngumiti siya. Lady Judd, kailangan mong harapin ang sinumang nagsimula nito sa unang lugar. Dapat mong patayin ang sinumang pumatay sa iyong anak. Ang nangyari, darating din. Kapag higantay ka at naglinis ng isip, tiyak na mawawala ang sakit mo. Ang kondisyon ko ay walang iba kundi ang iyong recipe. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Selena at naging nakakatakot. Simple lang ang mga salita ni Harvey. Si Vince ang nagpapatay sa anak ni Selena. Mayroon ka bang patunay, Sir York? Hindi mapakali na tanong ni Selena. Kailangan ba nating gawin ang isang bagay na iyon? Walang emosyong ipinakita si Harvey. Kung buhay pa ang anak mo, kaninong posisyon ang higit niyang makatakot? Sino ang higit na makikinabang sa pagkamatay ng iyong anak? Sa impluwensya at lakas mo, hindi dapat mahirapan para malaman mo, di ba? Kahit hindi mo kaya, si Lord York mismo ang makakahawak nito para sa iyo. Alam mo naman talaga ang nangyari noon. It's been a full 10 years but I'm sure you'll be able to figure out kung gusto mo talagang lumalim. Hindi mo kailangan ng patunay mula sa akin, hindi ba? O sa halip, maniniwala ba kayo ni Lord York sa akin kung gagawin ko? Sumama ang ekspresyon ni Selena sa isang iglap bago siya tumayo at huminga ng malalim. I'm sorry, Sir York. Wala akong oras para samahan ka ngayon. Pero sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng sagot sa lalong madaling panahon. Kung totoo ang lahat ng sinabi mo, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Vince na mabuhay muli, kahit na wala ang ating deal. Tumayo si Harvey at nag-wave ng kamay. Pagkaiwan ng phone number niya ay saka siya umalis kasama si Yona. Laking gulat ni Abel at ng iba pa nang makita ang likod nito. Alam nila na ang ilang sampal at simpleng pananalita mula sa binatang ito ay lubos na nagpabago sa mga York ng Hong Kong kasama ng Hong Kong at Las Vegas. Bang! Akmang aalis na si Harvey sa Garden Villa, hinampas ni Lexi ang mesa na may nakakakilabot na ekspresyon sa mukha sa loob ng gusali ng opisina ng Victoria Harbour. Nagalit talaga siya matapos makita ang picture na pinadala sa phone niya ng spy niya. Lalong nagiging inutil ka na, Vince. Hinayaan mong marinig ng babaeng iyon, si Helena, ang usapan natin. At nakapasok siya sa Garden Villa ng pamilya York. Hindi mo ba naiintindihan na siya ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Selena? Kung buhay pa siya, siguradong sasabihin niya kay Selena ang lahat. Kapag nangyari iyon, mahihirapan ka ring makuha ang gusto mo. Masyado ka na bang namuhay ng komportable nitong mga nakaraang araw, Vince? Hindi mo rin kayang makitungo sa isang tulad niya. Ang mga taong sina Quinton, Matthew,
at Ellis ay nakatayo sa harap nila na nakatingin sa isa't isa. Wala ni isa sa kanila ang humakbang para magsalita. Lumuhod si Stephen na nakasubsob ang mukha sa lupa. "This is all my fault, Madam York," tahimik niyang sabi. "Kung naging mas mabilis ako, napatay ko na ang asong iyon." Hindi rin magkakaroon ng pagkakataon sina Harvey at Yona na makapasok sa villa. "Huwag mong sisihin si Stephen, tita." Ibinuhos ni Vince ang kanyang sarili ng 2 baso ng champagne bago iniabot ang isa kay Lexi na may matamis na ngiti. Hindi nila sinasadya na mangyari ito. Walang mag-aakala na ang asong iyon si Helena, ay talagang may utak para malaman na kailangan niya ng tulong mula sa kanyang amo. Si Stephen at ang iba ay ginagawa ang kanilang makakaya. Naghanda pa sila ng ambulansya kung sakali. Ngunit walang sinuman mula sa Garden Villa ang unang nagbanggit ng doktor. Hindi nasaktan si Helena. O patay na siya, ngunit mabuhay man siya o mamatay, ang mga bagay na naririnig niya ay hindi sapat para gawin ang anumang bagay sa atin. Sa puntong ito, hindi na kailangang ipaglaban si Selena para sa isang hamak na tao. Hindi na rin natin kailangang ipaliwanag ang sitwasyon. Magulo si Selena this whole time. Baka hindi rin siya maniniwala sa mga sinabi ni Helena. Hanggat malagpasan natin ang kaarawan ni Lola York, lahat ay magiging bato kapag opisyal na akong sumailalim sa pamamahala ni Selena. Tungkol sa pagdating ni Harvey sa tamang oras, duda ako na magagamit niya siya sa anumang bagay. Baliw na bastard lang si Helena na marunong lang maawa sa sarili niya. Hindi siya namatay dahil lang magagamit ko pa siya. Sino bang nagsabing natatakot ako sa kanya? Matapos marinig ang mga salita ni Vince, nakuha ni Lexi ang sarili. Tama ka, walang kakayaahang tao si Helena. Walang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Walang maniniwala, tahimik niyang sagot. Pero magkakaroon ng problema kung buubuhayin natin siya. Maghanap ng pagkakataon para sa mga taga-isla na makitungo sa kanya. Ang walang emosyong mga salita ni Lexi ay nagsarado sa kapalaran ni Helena. Nag-vibrate ang cellphone ni Quinton sa sandaling iyon. Pumunta siya para kunin ang phone sa sulok ng kwarto. Malinaw na makikita ang kanyang pagkagulat na ekspresyon sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay natitisod siya kay Vince at bumulas, "May mali, young Master York. May balita ako sa Garden Villa." Itinatalaga ni Selena ang kanyang mga tropa para imbestigahan ang nangyari 10 taon na ang nakararaan. Si Harvey daw ang nagkumbinsi sa kanya. Maaaring may bahagi rin dito ang patutuo ni Helena. Bang! Nawalan ng kulay ang mukha ni Lexi bago ibinagsak ang kanyang champagne sa lupa. Nagbago ang ekspresyon ni Vince sa isang iglap bago humakbang pasulong at sinipa si Stephen. Walang silbi, dumi. It's all because of you useless shit kaya naging ganito ang mga pangyayari. Hindi natin maaaring ipaalam kay Selena kung ano ang nangyayari. Kung hindi lamang ang aking posisyon ay maging banta, ang mga taong sangkot dito ay mamamatay. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lexi bago siya huminga ng malalim. Huwag kang matakot, Vince. Tinatakpan namin ang anumang magiging ebidensya pagkatapos. Kahit gaano kahose ang mga tao ni Selena, mananalo pa rin tayo wala silang makita. Tapos, patay na ang mga taong involved. Sumulyap si Lexi kay Matthew at sa iba pa na may kaunting killing intent sa kanyang mga mata. Kung kinakailangan, wala rin siyang pakialam sa pakikitungo sa iba. Lumingon si Vince bago pa magbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang mga taong iyon ang kanyang pinagkakatiwalaang mga kampon. Papatayin ba talaga niya ang mga ito? Kung gagawin niya, mayayanig ang kanyang posisyon bilang young master. Pilit na nakabawi si Vince bago siya mahinahong sinabi, "Tita, wala po itong chismis. Nasa iisang bangka kaming lahat ngayon. At saka, patay na ang gumawa nito. Walang lalabas sa paghahalungkat nila. Kahit na malaman nila ang tungkol sa amin, hindi nila malalaman sa mabilis na oras. Kung makakatagal tayo hanggang sa birthday party, lahat ay magiging maayos." Naglakad pasulong si Quinton na may nakakatakot na ekspresyon. "Natatakot ako na ang mga bagay ay hindi ganoon kasimple, young Master York. Si Lady Judd ay maaaring madaling makitungo,
ngunit dahil si Harvey ay nasasangkot din sa sitwasyong ito, ang mga bagay ay magiging magulo. Mas mabuting mag-ingat ka, kung hindi, mabibigat na pagkalugi ang mararanasan mo. Bang! Ibinaba ni Vince ang kanyang kanang paa at sinipa ang mesa na may galit sa mukha. Harvey, si Harvey's na naman. Kung ganoon ang kaso, dapat mamatay si Harvey kahit anong mangyari. Ngayon na, gusto ko siyang patayin bago magmadaling araw. Tama, huminga ng malalim si Lexi at tinapik si Vince sa balikat. Wala kang magagawa ngayon. Ito ay isang espesyal na oras para sa iyo. Hahawakan ko ito. Kabanata 2730. Susubukan kong kumbansihin si Harvey. Kung hindi niya alam kung ano ang pinakamabuti para sa kanya, wala akong balak na patayin din siya. Ang mahinahong mga salita ni Lexi ay malinaw na nagpapakita ng kanyang determinasyon na ilagay si Vince sa pamamahala. Nakaranas siya ng matinding pagkatalo sa harap ni Harvey noon, kaya't gustong-gusto niyang durugan ito. Ngunit kung papayag si Harvey na umatras, hindi rin tututol si Lexi na bigyan ng isa pang branch ng Dragon Palace. Sa Three Seasons Hotel, isang mahinahon na ambon ang umulan mula sa langit, na tinakpan ng buong lugar sa isang ulap ng tubig. Si Harvey, na papasok na sana sa lobby pagkababa ng kanyang Toyota Prado, ay nakarinig ng malakas na kalabog mula sa makina ng sasakyan. Isang maliwanag na pulang Ferrari 488 ang nakapark sa tabi ni Harvey. Pagkababa ng bintana ng sasakyan ay bumungad agad ang isang babaeng maganda at maamong mukha na parang painting. Nakasuot siya ng itim na Chanel dress na may Gucci sunglasses, na nasa uso at eleganteng tingnan. Bahagyang kumunot ang noo ni Harvey matapos makita ang nakasisilaw na babae sa harapan niya. Iyan ay si Lexi mula sa Yorks ng Hong Kong. Dahil si Quinton ang nag-orkestra ng ganoong kalaking palabas, walang alinlangan na sasabihin din niya kay Vince ang tungkol sa pagsisiyasat ni Selena. Kung iyon ang kaso, magiging ganap na normal para kay Lexi na magpakita sa oras na iyon. Pero medyo natigilan si Harvey. Mukhang hindi siya narito para makipag-away dahil mag-isa siyang dumating. Nataranta si Harvey. Nagsimula bang lumipad ang mga baboy o ano? Hinawakan ni Lexi ang manibela at sumandal sa bintana ng sasakyan matapos makita ang nalilitong ekspresyon ni Harvey. Bakit hindi tayo mag-usap sa loob, Harvey? Mungkahi niya na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Mukhang maganda ang Wancheng Expressway sa ulan. Paano kung sabay tayong mamasyal? Ang kanyang matahimik na ekspresyon ay nagpakita ng pahiwatig ng pang-aakit noon. Parang medyo close talaga si Lexi kay Harvey. Hinawakan ni Harvey ang bintana ng sasakyan gamit ang dalawang kamay at itinagilid ang ulo. Mrs. York, kung tama ang pagkakaalala ko, dapat magkaaway tayo, di ba? With a strong grudge against each other, actually. Kailan tayo naging magkaibigan na manunood ng ulan at sumakay ng magkasama? Mukhang hindi tama ito. Alam na alam ni Harvey na nakuha niya ang Dragon Palace branch sa babaeng ito. Mabuti na lang at hindi na siya nagdulot ng gulo sa kanya, pero bakit pa niya sinubukang mapunta sa kanyang magandang biyaya? Kung ito ay isang pagtatangkang pagpatay, ito ay isang kakilakilabot na pagtatangka upang sabihin ang hindi bababasa. Ano? Ang mataas at makapangyarihang prinsipe ay natatakot lamang sa isang babaeng tulad ko. Ang kalmadong titig ni Lexi ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng pangungutya, panunukso, alindog, at isang pahiwatig ng sama ng loob. Natatakot ka bang kagatin kita o ano? Hamalakhak si Harvey. Hindi naman. Nag-aalala lang ako na baka hindi kita sinasadyang masaktan. Kahit ano pa, matanda ka na. Ang maputlang noo ni Lexi ay napuno ng mga pekas sa isang iglap. Ang babaeng katulad niya ay pinakaayaw na tawaging matanda. Tama na, lalaki ka ba o hindi? Pumasok ka na. May baluktot na ekspresyon ang mukha ni Lexi. Decisive talaga siya that time. Aalis na ako kung tatayo ka lang dyan. Pero huwag kang mag-sorry. Kapag ginawa mo ito, huli na ang lahat.